Salvador Bubidacer at Emmanuel Corbito. At syempre sa pagbabalik po ni dating Police Senior Superintendent Michael Ray Aquino sa bansa, marami ang umaasang siya ang magiging susi para lumabas ang katotohanan sa naturang kaso. Kaya naman, yan po ang ating pag-uusapan kasama pa rin ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa'yo, Connie. Okay. Isa-isahin natin. Medyo marami-rami itong kailangan talagang himay-himay natin. Bakit o ano ba yung naging dahilan unang-una ng pagpapa-extradite kay Michael Ray Aquino? Well, actually, matagal na kasing pending yan kaso na yan. At marami nga nagtataka, parang bakit pa siya nababalik? Na-dismiss na yung kaso against Senator Lacson. Well, historically, sila yung naunang nakasuhan. There is a separate case kung talagang na-implicate naman yung mga PAOK-TF headed at that time by Senator Ping Lacson. Pero yung naunang kaso, di ba, ang mga nakasuhan lamang, yung second in command niya si Michael Ray Aquino, at that time, meron pang ibang miyembro ng PAOK-TF kasama sina Dumlao at Mancao, at saka yung mga lower-ranking PAOK-TF members nga, for the double murders of Dacer and Corbito. So, kaya lang, nung medyo umusad-usad na ng konti yung kaso, biglang nawala. Nawala si Aquino, nawala si Mancao, nawala si Dumlao, okay? Pero nagkaroon nga ng susunod na kaso laban kay Senator Lacson na na-dismiss naman. Dahil nga hindi daw credible witness later si Mancao nung na-extradite din at naibalik dito at nag-witness. Pero kung hindi na-dismiss yung kaso laban kay Senator Ping Lacson, malamang makakonsolidate yung kaso niya dun sa naong kaso, dun sa mga miyembro ng PAOK-TF niya. So meron pa ring pending na kaso laban kay Michael Ray Aquino for the Dacer Corbito case, along with about 20 other members of the police officers dyan sa Manila Regional Trial Court. Naantala lang nga lamang, kasi nga nawala itong mga tatlong malalaking figures. Sila yung parang pinaka-main, na talaga. So, di umano. Di umano. Okay. Yes. Pero pag sinabi natin ng extradition, para maintindihan, ano ba yan talaga pag sinabi natin extradition? Pero yung extradition nga yung isang paraan where one country enters into agreement with another country para ma-surrender yung isang tao na lumipat dun sa kabilang bansa. Oo. Kasi nga, parang nagkaka-power pa rin tayo in a way. Kasi kung walang extradition treaty, walang responsibilidad yung ibang bansa to undertake measures para ibalik sa ating bansa. So kailangan may treaty katulad nga nito, dahil nga malaking problema yung mga tumatakbo para hindi maabutan ng batas, di ba? Kaya nga mayroong mga extradition treaty para naman maibalik to face charges. Yung mga nagkakasala sa particular na bansa. That's right. So, iba talagang lumilipad palayo At usually, sila yung mga nakakatapo, syempre, yung merong pambayad ng yung means to get there. Kasi kung minsan, it's not as simple as buying a plane ticket tapos tatakbo. Kasi syempre, meron pa yung ruta para maka-escape ng detection, etc. So, ang naiiwan dito, yung mga small fish who cannot afford. Correct. Pero ang ngayon malaking question din kasi bakit daw sa NBI, may mga question di ba? Bakit sa NBI at hindi daw sa Manila City Jail? Baka nga magkaroon daw. Pero of course, paulit-ulit sinasabi, walang special treatment. Pero bakit hindi pa natin alam kung magkakaroon o hindi ng special treatment. Kaya lang yung NBI kasi, di ba, so, as part of the extradition process, ang NBI ang nautusan ng Department of Justice na sumundo kay Michael Ray Aquino. So, since silang sumundo, pagdating dito sa Pilipinas, syempre diniretso nila sa NBI detention facilities. Pero nag-aantay sila ng court order kung saan nila idediretso si Michael Ray Aquino. And ordinarily, sa Manila City Jail, pero talagang, sa alam ko, mag-aain ng motion ang abogado ni Michael Ray Aquino na kung sana ay sa NBI na lang or some other separate facility kasi takot daw sila di umano para sa safety ni Michael Ray Aquino. Kasi daw marami daw siyang napakulong, baka may vendetta. Kaya doon sa NBI na kung saan siya ikukulong, chinek na nila na background kung may mga napakulong. Wala naman daw. Pero pwede pa bang mabuksan yung kaso nitong kay Senator Lacson? Talagang hindi talaga mamatay-matay ang issue. Well, only if there is new evidence against him, although hindi siguro ito magagaling kay Michael Ray Aquino kasi mukhang ambok ang bibig niya ng pagdating niya kahapon. Was to immediately clear Senator Ping Lacson and the former President Erap Estrada. So, yung iba sa nila, na-dismiss na, bakit nagsasabi naman baka mabuhay ulit? Kasi double jeopardy never attached
to Senator Ping Lacson kasi hindi pa naman siya na-arraign. Yes. Diba? Tapos na-dismiss yung kaso. So kung magkaroon ng bagong ebidensya laban sa kanya, pwede siguro mabuksan ng kaso. Pero hindi lang natin alam kung magkakaroon nga ng bagong ebidensya that will serve to file a new case against him. Parang kasi pagka ganun, baka magkaroon ng double jeopardy, no? Well, not at this point in time, but they Pagka need new nagkaroon, evidence. Yes, oo. Ayan, sana ho marami po kayong napulot na impormasyong legal sa diskusyon natin ngayong umaga. Thank you very much, Attorney Gabby. Maraming salamat din at sana'y maging tuyo ang ating parating na linggo, di ba? Walang baha, walang bagyo. Samantala, ngayon naman, punta na po tayo sa unang balita. Alright. Bago mag-unang balita, meron muna kami papakita sa inyo. Yan. At sa pagpasok ng bagong school year, dapat tayo mga magulang nakatutok na sa pag-aaral ng ating mga anak. Dapat. Oo. At kung kailangan nyo ng tulong para turuan sila sa hate na hate nilang subject na math, Nako, eto, ipapakita namin sa inyo ang high-tech na paraan upang ma-enjoy nila ang terror subject na ito. Nako, hindi kasi huwag nyo isipin na terror siya. At mali nyo maging favorite subject pa nila, ang math. Panoorin nyo po ito. There's no reason to hate math kung ang learning experience mo ay kasing saya ng tutorial lessons na aming natuklasan. Dahil dito sa Katipunan Avenue, learning is fun dahil ang lesson ng mga kids, computerized lahat. Pini-personalize namin yung mga lesson. So, magkakaroon kami ng evaluation. With the evaluation, dun mag-set tayo ng goals. Kung ano yung weakness niya and then strength niya, dun tayo ngayon magla-line up. Siguradong enjoy ang kids ninyo habang natututo dahil itinuturo ang math na parang computer game. Bawat lesson may categories at level. Right now, she's having this place value wherein sa school nila, ito yung magiging topic niya for this coming June. So, we're having now numerals to words and later we'll be having the words to numerals. Imported pang New Zealand ang gamit nilang computer program. At kita nyo naman, very friendly pa ang icons at shapes na siguradong kanilang ikatututo. Pinakainaabangan din ng mga estudyante itong games sa kanilang malalaro kapag successful sila sa kanilang problem solving. Dahil sa bawat tamang sagot, may katumbas itong word of appreciation. Bukod pa sa math, ay tinuturo rin ang English dito kung saan may audio ang bawat reading material at quiz. Having know the story first, wherein dito mag-base yung mga questions, spelling, and then comprehension. So, yun yung practice namin sa English. We're using positive reinforcement. So, we're using games, candies, lollipop stickers, and then certificate for their accomplishments. All the tutorials kasi dumadaan yun sa process na learning, and then sa dulo niyan is in-name knowledge. Pero sa amin, during the learning, andun yung word na fun and then love with math and English. Helps me a lot in school. I find it fun, like that we get a break while in between doing all of our work. Malaking tulong talaga ang teknolohiya upang madaling matutunan ng mga araling karaniwang kinaayawan ng marami, tulad ng math. At sa maagang pagtuturo nito sa mga bata, imbis na katakutan, math will be a fun experience sa kanilang paglaki. Ang mga unang balita sa umagang ito. Akusado sa Dacer Corvito murder case sa si dating Senior Superintendent Michael Ray Aquino, guardyado sa detention cell ng NBI.